walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Sana lahat kayo nakapaghapunan na ng bonggang-bongga. Kung ako naman ang tatanungin nyo, syempre tapos na. Kumain na kami after namin mag-live ni Gaisel. So maraming salamat sa lahat ng nanood sa amin ni Gaisel kanina. And then natuwa naman ako dahil tawag dito, ang dami naman nanood. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal yon. So, pasensya na rin kanina sa reaction ko kasi ako talaga, very transparent talaga ako. Pag ayoko talaga. Hindi ako maayaw sa isang tao kung walang dahilan. So, ito nga, syempre maraming nagsasabi na sure na ba talaga tayo mananalo sa Miss Universe about Michelle D. Okay. So, kanina nakita ko yung bagong outfit ni Michelle D na pinasabog niya kanina dito ng bonggang-bongga. Sobrang ganda. Ang ganda-ganda doon ni Michelle D. Actually, kung i-base mo yung araw-araw na looks ni Michelle D, makikita mo sa kanya yung aura niya eh. Yung orang masaya. Yung aura na ini-enjoy niya lang yung pageant. Na parang hindi naman siya laban na laban, hindi naman siya gigil na gigil. Nandoon lang siya sa tamang tema. Sabi nga ni Maxine Medina sa interview niya kanina kay Boy Abunda, hindi mo malalaman kasi, hindi mo masasabi na siya na ang mananalo. Basta ilatag lang niya ng maayos do sa organization kung ano ba yung purpose niya dito, kung bakit siya na nandirito. At tama naman yon para sa akin. Kahit ako, hindi natin masasabi na, nako, tayo na mananalo dito kasi may hurado. Yung hurado ang maghuhusga kung magugustuhan ba nila si Michelle D. At yun yung ipanalangin natin na sana magustuhan yung lahat ng galawan ni Michelle D dito sa competition na lalabanan niya sa darating na prelim at saka sa coronation night. So kung mag-a-align yung mga star, ayun talaga para kay Michelle D na yan. Sabi nga ni Christine Ann Perez kanina hindi kasi natin masabi. Sa totoo lang, oo nga naman, lahat tayo syempre gusto natin manalo si Michelle D. Nakita kasi natin yung effort, nakita natin yung hirap, yung talagang 100% na ginawa niya. Pero kasi dapat malaman muna natin sa prelim kung ano ba yung ipapakitang performance at kung siya ba talaga yung mananaig sa lahat. Natama naman yon. So ngayon, nandoon lang tayo sa aspeto na para sa atin, panalo si Michelle D kasi nakita natin yung ginawa niyang talagang determinasyon siya sa competition na to at she wanted to win. At sino ba naman tayo para kontrahin pa yun? Siyempre, ibigay na natin yung good support. Ando doon yung good support na talaga naman lahat tayo ay nagtulong-tulong. Kaya nailagay natin siya sa number 1 position dito sa Boys for Change. At nakakatuwa kasi nag-number 1 naman talaga si Michelle D. Di ba? So, sa tulong at bayanihan yan natin lahat. At nakakatuwa kasi siyempre, dito na ipakita natin kung paano tayo magmalasakit sa ating bayan at kung paano tayo magmalasakit sa ating kandidata na talaga naman nakikitaan natin ng effort na 100%. So ngayon, kung mananalo ba si Michelle D talaga sa competition, ako para sa akin bonus na yan Yung importante kasi, yung naging masaya si Michelle D at na-enjoy niya yung pageant habang nandoon siya. Bonus na sa akin yung corona. Of course, everybody wanted to win kasi corona yan. Pero kasi kung iisipin mo, dapat pa rin talaga mag-align yung destiny sa isang tao na kung sino man yung mananalo dito. So kung para kay Michelle dito, para kay Michelle dito. Basta ang importante nakita natin, win or lose na lumaban naman ang pambato natin. Marami pang baon. Ako nakikita ko kasi si Michelle D, magaling sa planning. And then marami pa siyang baon. Marami siyang, I think na napaghandaan sa competition na to. Kasi day by day naman, hindi naman natin na masasabi na dinasappoint niya tayo From day 1 hanggang sa ngayon, talaga naman masasabi ko, pataas yung graphic niya. So ngayon, syempre depende na yung kay Michelle D kung paano niya ilalaban yung competition, kung paano siya makikipagsapalaran talaga sa entablado, at kung paano siya tawag dito, kakabog doon sa Q&A, at kung paano siya kakabog doon sa closed door interview, na kay Michelle D na lahat. Kumbaga, kung ano yung ipapakita niya dito, nasa hurado yon kung magugustuhan ba o hindi.
Kahit sabihin pa natin ako dapat si Michelle din naman panalo kasi talagang kita naman yung mga sign. Pero kasi depende sa desisyon ng hurado kung siya yung ipapanalo. But nandoon ako, malakas yung kumpiyansa ko na sabi nga ni Herlin Budol, 100% panalo tayo dyan. Michelle dito. So, kung nasiguro ni Herlin Budol, di ganun din ako. Pero sabi nga ni Maxine Medina, naniniwala siya na kaya to ni Michelle D kasi alam niya na yung determinasyon, alam niya yung galing na meron ito si Michelle D. And then, let's see, di ba? So, sa ngayon, wala tayong dapat gawin kundi bumoto sa application ng Miss Universe kasi yun pa yung part na kailangan natin gawin at dapat doon suportahan natin siya. And then, keep praying for Michelle D. Kasi si Michelle D kasi, importante kasi na matulungan natin kasi para to save her for the kung sakali man, kung ano man yung maging desisyon ng hurado. But lagi natin tandaan na yung galing at yung lakas ni Michelle D, magtiwala tayo sa kanya kasi talaga namang masasabi ko na hindi naman niya tayo binibigo. So ano pa yung ine-expect ko sa sa coronation night or sa preliminary competition? Syempre magpe-perform siya ng bonggang-bongga sa entablado. Mula doon sa hairstyle, I think. Sabi nga ganun, pupunta daw sa parlor para daw ipaayos daw yung hair. So parang feeling ko, sana wag na. Kasi okay naman sa akin yung hair niya. Mas mukha siyang sexy tignan kaysa extension pa. Kasi pag in-extension, parang feeling ko, may iiba yung itsura yan. Then mawawala yung aura na nakikita natin. Hindi ko alam. Kasi feeling ko naman nakaplano naman sila ng maigi. So siguro the best na lang na gawin natin is magtiwala na lang sa plano nila. And then, ayun. So, sana mag-makeup ng pak na pak and then performance level sa entablado. Lahat yan na kay Michelle din kung paano siya mag-a-align sa entablado ng Miss Universe. Kung paano siya e-eksena ng bongga-bongga. Piling ko naman kakabog ang Michelle D. So, ano bang kulay ng gown na maganda sa kanya? Ako para sa akin, any color naman kasi. Kasi si Michelle D kasi kapag sinuutan mo na siya ng damit, kahit ano namang kulay, ay talaga namang bumabagay sa kanya at gumaganda siyang tignan. So, siguro just wait na lang kung ano yung pasurpresa niya. Tapos, not cost niya, nako, pasabog to. Actually, may nag-ano na sa akin eh. Ang not cost niya is, parang feeling ko related sa Air Force. Ganon. So, yun. Kasi may aeroplano, di ba? So, related siya sa Air Force. And, tignan natin kung ano yung may eksena kasi doon na bigla na lang sasabog. Evening gown, maganda ang evening gown niya. So, plakado daw. Ayan. So, ayan. So, as in daw talaga na never pa daw natin nakita. So, ganon ang kanyang evening gown. At kahit yung not cost niya, hindi pa rin natin nakikita na ginamit na ng iba. Oo. Ganun din yung evening gown. Yung evening gown, talagang masasabi mo daw na lahat sila nag-agree na nung pinakita sa kanila yung etong evening gown ang gagamitin ni Michelle D for the coronation night at prelim. Lahat sila ang sagot ay, yes, okay na yan. So ano yun? Di ba? Ikaw ba guys, kung ikaw yung tatanungin ko, ano ba talagang gusto mong ayos kay Michelle D? At ano bang ine-expect mo kay Michelle D? At ano bang performance na ipapakita niya? Performance, I think, feeling ko magle-level up siya pagdating sa pasarela kasi turo to ni Mama J na pinaghalong iyan. So, let's see kung ano yung magiging resulta neto sa entablado. And then, ayun lang, gusto ko lang sana talaga na lumutang yung beauty ni Michelle D at magustuhan siya talaga ng mga hurado dito sa competition. Kasi yung alam mo yon, yung parang sana talaga magkaroon siya ng glow sa mukha. Yung parang katulad kay Pia Wurtzbach na alam mo yun, nag-glow talaga siya. Di ba? So, yun. So, basta ako naniniwala ako na strong siya. Naniniwala ako na kaya niyang makarating sa dulo ng competition. Malalaman natin lahat yan sa prelim, kung ano pa yung mga eksenang gagawin. Basta ako,
malakas ang Michelle D sa ipinakita niya sa galawan, okay naman. So, mga tinik, maraming magaling, maraming mga magaganda. So, dapat focus lang tayo doon sa ano ba ang merong baon at ano ba ang merong bala talaga si Michelle D dito sa competition ng Miss Universe. So, yon tulad nga na sinabi ko, yung tiwala, napaka-importante nun. At I think, ibinibigay niya naman yun lahat. And then maraming salamat sa mga nakasubscribe na sa naka-follow sa Instagram kasi umabot na siya 600 followers. So konting-konti na lang magsi 700, magwa 1 million. So yon. So nakakatuwa. So hit natin yung 1 million followers. And then keep going lang sa pagboto sa Miss Universe apps kasi kailangan yun ni Michelle D. And then of course tayong lahat ay sana manalangin para kay Michelle D na sana malagpasan niya yung competition na to na matapos na with Corona. So yon, di ba? Sarap ng feeling kasi noon pag nanalo tayo dito. Pero malalaman natin yan etong linggong to kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe. What do you think, guys? It's Michelle D na ba? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin ngayon. So yun, guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Guys, magtiwala tayo sa itaas. So, kaya natin to, Pilipinas. So, yun! So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys!